Nais ko pong batiin ang natatangi at pasalamatan yung ating mga pinuno na nandirito ngayong umaga na nagpulong po sa atin, sina Mayor Julie, Vice Mayor Bing, ang ating pong mga konsehal, kasama po mga kapwa namin ni na Mayor Julie na leader kababaihan din at namumuno sa mga mahalagang komite sa ating Municipal Council, kung saan nga po kami po ay mga counterparts kasi batid ko po kasama po natin yung mga chair ng mga Committee on Women, Committee on Health, dalawa po sa tatlong komite na pinamumunuan ko rin po sa Senado. Kaya sabi ko kanina kay Mayor Julie, mas madali pong mag-follow up sa iba pang mga trabahong pagtutulungan pa natin sa hinaharap dahil yung mga komite po natin ay parang magkakapatid. at sa ganung paraan ay madali pong may uugnay yung isinusulong niyo pong mga prioridad ng mga polisiya at programa dito sa Real at yung amin din pong sinusubukang suportahan mula sa Senado. Totoo po, nag-notes po ako kanina. Natuwa ako, napansin pareho ni na Mayor Julie at Vice Mayor Bing. Ugali ko po ito mula nung estudyante. Talagang nagsusulat po ako. At ginagamit po itong mga papel at index card at notes sa pag-aaral hanggang po ngayon sa pagtatrabaho. Ewan ko pa kung bakit ito pa yung tinotroll ng mga trolls. Wala na siguro ibang maisip na issue. Anyway, maraming salamat po sa mga love letter. Kapag po nakasulat ang mga concerns nyo na pinamumunuan nyo rito sa Real na tugunan, ay nakakatulong din po sa amin para ma-explore kung saan po tayo pwede mag-partner at sa ganung paraan din ay madali po tayong mag-follow up sa isa't isa. So, salamat po dun sa mga love letter. Yung mga may kopya po ay i-copy furnish. Anong tawag doon? Receive copy po ni Alvin na siya po yung katuwang ko dito sa Southern Tagalog. Kasama po si Job. Ayan po. So, kung okay lang po, may ilang initial na tugon po ako dun sa mga concerns na na-raise dahil natutuwa po ako, marami po ay yun din po yung concerns ng opisina ko. Kaya marami po ako nakikitang possible partnerships pa sa hinaharap. Nagsalita nga po si Kagawad Erwin para sa mga magsasaka. Ano po yung ruminants? Ruminants? Ano yun? Baka at kambing. Ano yung salita? Baka. Hindi, ruminants? Ruminants. Kasi yung mga hayop natin na gumagala na ating inaalagaan. So, baka at kambing. Okay. Hindi pa yata tayo nagkaroon ng partnership sa baka, pero i-explore po natin yung kambing. Meron na po sa parting Sambales. Sila po'y malamanging isda, magsasaka. So, meron po kaming, ewan ko kung interesado yung ating mga kasamang mangingisda rito, sina Sir Renato. Meron po kaming lambaklad doon sa Sambales, pero meron din nga pong kambingan at mukhang nagtatagumpay. So yes po, explore natin yung ruminants, kasama na po yung baka. Medyo na-overwhelm ako sa baka, malalaking hayop pero sige, pag-usapan na, tignan po natin kung kaya din po ba naming makapartner kayo dyan. And then napakahalaga po ng mga obserbasyon na ibinahagi ni Mr. Kadungog, no, na talagang mataas na nga po yung labor. Hindi lang po yun, di ba, mataas yung pataba. Opo, nag-shrink yung supply noon kasi kahit po yung mga bansa na kung mula sa kanila tayo nag-aangkat, sila rin po ay nagpipigil na rin po magluwas mula sa kanilang bayan dahil kahit sila po ay ninenervyos, nakukulangin na sila ng supply ng pataba. Pero syempre, kalimitan, chemical yun eh. At saka, bakit ba tayo kailangang mag-angkat? Di po ba? Bakit hindi tayo mag-develop din ng ating kakayahang gumawa ng sarili nating pataba at mas lalo yung organiko. Yung galing po sa mga waste natin na nabubulok, lalo na dito po sa kanayunan kung saan malakas ang agrikultura, yung din pong waste natin ang siyang, kumbaga binhi
ng ating organikong pataba para mas maging sustainable po ang ating agrikultura. Pero yun, mataas po lahat ng inputs, pero bumabagsak o ibinabagsak lalo na ng mga middlemen yung farm gate prices. So marami pong hamon hinaharap sa agrikultura. And then pinansin nga po ni Mr. Kadungo, oo nga, nakakalungkot. Talagang sa buong bansa, tumataas po yung average na edad ng ating mga magsasaka. 60s. Okay lang po yun. Ako rin po ay senior na. So, pinagmamalaki ko yung nasa 60s. Pero maganda po para magkaroon tayo ng kinabukasan sa agrikultura. Yung sinabi din ni Mr. Kadungog na yung ating mga kabataan ay mapalapit, hindi mapalayo sa pagsasaka at pangingisda. Pero paano natin gagawin yun bilang tayo din ay mga magulang? So, ang hamon po talaga sa atin ay patunayan muli sa mga kabataan na may kinabukasan sa agrikultura, sa pagsasaka at pangingisda. Wala pong excuse na hindi natin magawa yun bilang mga Pilipino. Dahil sa ibang mga bansa, pag sinabi mong magsasaka, pag sinabi mong mangingisda, yan po ay mga taong mayayaman. May sariling lupa, may sariling malalaking bangka o maraming maliliit na bangka. Moderno, gumagamit ng yung angkop na teknolohiya sa pangingisda at pagsasaka. Ma-impluwensya, pinakikinggan ng kanilang pamahalaan tulad dito sa Real hanggang pa sa pambansa. At marami na pong nakagawa niyan dito sa Asia at pati sa ibang mga rehiyon at continent. Wala pong dahilan na hindi natin kaya at dapat gawin dito sa Pilipinas. Nag-notes ako, minsan hindi ko mabasa yung notes ko. Ano ba itong sinulat kong sunod? Okay, yung mga I think ito yung mga detalye ng love letter. Hindi ko mabasa. Pero yung mini harvester at palay cedar. Palay cedar. So, babasahin po namin ni na Alvin at Joe, nisama nung staffer in charge ko sa opisina, ito pong mga proposals ninyo. At exciting, hanapin ka agad namin paano po matugunan ito. Kapartner din po yung mga government agencies na nilalapitan. Kasama na po yung BIFAR, yung binanggit po ni RD kanina. And iintayin ko po yung bulong. At meron din pong nagbanggit sa coconut. Si Mayor ba or iba pang nagsalita po kanina. Napaka-exciting din po. I mean, well, alam po natin na yung mga maliliit na magnyunyog, ang tagal na pong nahihirapan. Gayon din, hindi dapat. Dahil sila po, or kayo, kung may maliit na magnyunyog dito, ang nagbuo ng Coco Levy Fund sa loob ng maraming taon. Nakabuo po yan ng malaking halaga ng pera. Actually, kayo po yung may-ari ng dating Coco Bank na ngayon ay nasa Land Bank. So, kayo po yung mga nagmamay-ari din sa Land Bank. At talagang sa pamamagitan po ng batas na sa wakas na buo namin ng nakaraang kongreso, pero kailangan po nating bantayan na mapatupad talaga ng ganap at maayos. Dapat talaga halos walang limitasyon ng pera. Bilyon-bilyon na po yun. At yung interest nun sa loob ng maraming dekada ay dapat magpaunlad sa buhay at kabuhayan ng mga maliliit na magnyunyog. So patuloy po natin pag-usapan din yan. Ma'am Betty, babasahin po namin yung proposal ninyo para sa mga solo parents. Gayon din kay Sir Ramon sa persons with disability. At yung mga proposals ni na Tita Elma sa senior citizens. Ako rin, gaya na nabagi ko kanina, ako rin ay nag-senior na noong Pebrero. Kaya, champion po natin yung ating mga henerasyon. Tapos, Sir Jonathan sa People's Council of Real. So, nasa amin na rin po yung proposal ninyo tungkol dun sa isang bulwagan para sa buong civil society po dito sa Real. Pagtulungan po natin. Okay. Binanggit ni Consi kanina at maipapangalan nga po sa kay pangalan ni Mayor Julie, yung TESDA vouchers. Definitely,
yung ganyang mga instrumento ng ating mga education agencies ay dapat ma-maximize po ng bawat bayan tulad ng Real para po sa inyong mga kabataang nasa technical at vocational education din. At nakakatuwa dahil mayroong napakagaling at mabuting pinuno ang TESDA ngayon, si Kiko Benitez. Dati po siyang representante sa Negros Occidental at naalala ko po siya tuwing may event kami doon ng mga CSOs din, iniimbita siya, dumadalo siya at umuupo kasama natin tulad ng sino mang mamamayan at napakahusay na pinuno po sa trabaho. Kaya natuwa po ako nung inatasan po siyang mamuno sa TESDA. I-maximize po natin, i-maximize po ninyo ang pag-engage po kay Sec Kiko sa TESDA dahil napakahusay po at hindi lang mabait, mabuting tao. Pangulong Segoma sa TODA. Oo po, wala pa kayong love letter pero bukas po yung opisina ko sa mga concerns na maaari nyo pang ipahayag. Actually, meron pong isa sa maraming pending bills ko po ngayon ay para sa supplemental budget na 52.8 billion pesos para pa lamang dun sa unang 3 buwan, makalipas na, unang 3 buwan nitong gera sa Middle East at panibagong oil crisis dito sa atin. At yung 52.8 billion po doon, may bahagi po ilang bilyon para po talaga sa mga public utility drivers, operators, cooperatives, kasama na po yung mga TODA. Dahil talaga pong sumirit ang presyo ng langis at ng diesel lalo na at halos hindi na makapamasada yung mga driver po natin. Isa pa pong bahagi nung supplemental budget po na iyon ay para rin sa mga magsasaka at mangingisda. Para din mabigyan ng subsidiya makapagpatuloy sa pangingisda at pagsasaka sa gitna nitong mga issue, pangmatagalang mga issue na pero lalo pang tumindi dahil sa gera at oil crisis. At yung isa pang parte po nun ay para naman sa mga OFW na huminging ma-repatriate at kailangang ma-reintegrate sa lokal na ekonomiya natin. O di kaya ay ma-deploy muli pero sa ibang mas ligtas na bansa sa ngayon, yung ligtas sa gera po. So yun po yung supplemental budget na isinusulong pa rin po namin. And last but not the least, nabanggit nga po ni Mayor Julie yung usapin una ng patubig. Exciting po sa opisina ko ngayon dahil nitong nakaraang mga buwan, nagsimula po kami magtrabaho sa iba ring mga LGU, mga water district, iba po mga civil societies na mga dating customer ng Prime Water at nagkaroon ng maraming problema sa kanila. At nung panahong iyon, bago yung lumang kumpanyang iyon ay nabili ng Crystal Spring, so bagong may-ari na po, bagong kaugnay sa problem solving, ay nagsisimula na rin pong mag-isip yung mga bayang iyon ng mga solusyon. Yung iba sa kanila, sosolohin na daw ng kanilang water district. Yung iba naman, ang LGU, ang magpapatakbo at nag-explore na saan pwede kumuha either ng public-private partner or sosolohin niya na 100%, so pwedeng umutang sa luwa or sa mga government financial institutions natin. Yung Land Bank na pagmamayari ng mga maliliit na magnyunyog at saka yung Development Bank of the Philippines. So exciting po kung matutunan ko rin po sa inyo ano po yung mga iniisip nyong modelo ng patubig para naman sa bayan ng Real. Ospital! Yes! Ako, maraming salamat sa ating mga investors. Mabuhay po kayo. Kasalukuyan po akong pinuno ng 3 komite sa Senado. Isa na nga po, Committee on Health and Demography. And talagang ang pangarap ko sa buhay ay mapatupad natin ng ganap at maayos yung universal healthcare system. Bahagi ng pangarap na yun, of course, ay na yung public health system ay maging kasing galing na o mas magaling pa sa kasalukuyang private healthcare system. Pero syempre, laging may parte din ang private healthcare sa kabuuang universal healthcare system natin. So, maraming salamat sa ating mga investors na
naglaan na ng suporta kina Mayor Julie sa pagpapatayo ng ospital, pagkakaroon ng CT scan. Doon po kung public-private siya, at least, kung hindi 100% private, pwede rin lumapit po sa DOH, sa HFEP nila, yung Health Facilities Enhancement Program. Dahil yun po yung programa nila para din mag-supply o magkumpleto ng mga equipment sa loob po ng mga ospital, pampubliko man o yung public-private na mga ospital. Sementeryo, o di, turuan niyo po ako, paano ba yung iniisip yung partnerships dyan at para mapag-aralan namin kung makakatulong po kami sa office ko at sa kung anong paraan. So, maraming salamat sa pagkakataong ito na makapag-usap tayo at mapalago natin yung ating partnership na nasimulan na kasama nina Mayor Julie at Vice Mayor Bing at yung inyong mga konsehal. And naglulook forward po ako na maipagpatuloy at mapalago pa natin itong partnership sa pagitan ng opisina ko, yung pamahalaang bayan, private sector, at saka civil society dito sa Real. Salamat po talaga. Mabuhay po kayo at maligayang ika-63 anibersaryo.